Mga kababayan, panahon na para maging mas mapagmatyag. Kapansin-pansin ang pag-iingay at tila pagkakaisa ng ilang grupo na hayagan umaatake sa administrasyon ng ating Pangulo. Ang tanong, sino-sino ang mga ito at bakit tila inuugnay ito sa kampo ni Sara Duterte? Sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, may 18 warrant of arrest ang naipalabas laban sa mga individual na sangkot umano sa katiwalian, kabilang ang ilang contractors at politiko. Ayon sa impormasyon, may 7 na rin nasa kustodiya ng pamahalaan. Dahil dito, lumalakas ang espekulasyon na may mga sektor na nagmamadaling iligtas ang kanilang sarili sa pananagutan sa pamamagitan ng pagpopondo para pabagsakin ang Marcos administrasyon. Bakit tila target ang Pangulo? Dahil ang mga korap ang makikinabang kapag humina ang kasalukuyan administrasyon. Hihina rin ang pagpapatupad ng batas. May mga grupong nagtutulak ng alternatibong leader na maaaring magsilbing protektor laban sa mga kaso. Isang senaryong paulit-ulit nang sinusubukan, ngunit hindi nagtatagumpay sa pamamagitan ng mga rally, paninira sa social media at pagbabayad sa mga survey firm para palabasin mahina ang administrasyon ni BBM. Mayroon din mga ulat na nagsasangkot sa mga taong iniimbestigahan, kabilang ang ilang negosyante at mga maimpluwensyang individual na umano'y may sariling agenda. Kasabay nito, may mga taga-suporta na tila basta na lang sumusunod sa naratibo ng hindi ginagamit ang isip. Yun na nga ang mga DDS. Sa huli, malinaw ang issue. Ang gusto nila ay bumagsak si BBM upang mapawalang sala ang mga nakakasuhan at maiwasan ang pagkakakulong. Panahon na para igiit ang malinis at patas na pamahalaan. Hindi dapat manaig ang pangsariling interes sa kapakanan ng bayan. Ang tanong ngayon ay hindi kung sino ang mas maingay, kung hindi sino ang tunay na may ginagawa para sa bayan.